Hello mga karonda. So, update lang tayo ngayon. July 26, 2024. So, ito na yung status ng aming bahay. Bali, papakita ko na actually kanina, hindi ko napakita habang tinatayo namin yung mga gamit na lumutang. Lahat po yan nakatumba. Lahat yan nakalutang kasi ang tubig sa amin, ayan. Ito, yan yung guhit na yan. Hanggang dyan yung tubig. Ibig sabihin, lagpas sa akin. Kasi mababa lang ako. No? So, nasa ano to eh. Sa loob ng bahay natin is nasa 5 feet. So, pag bumaba tayo dito, yan. Papalo siya ng 6. Pag nasa labas ako ng bahay. So, eto ngayon yung loob. Yan. Lahat yan. Lutang kanina. Bali, nagpa-charge lang tayo, nakisuyo tayo sa ibang barangay kasi hanggang ngayon po ay wala pa talagang kuryente dito sa amin. So, lahat yan, lubog to lahat. Bali, hanggang dito nga yung tubig, mga karonda. So, yan, wala talaga tayong naisalbang gamit, computer, at yung kung lahat yan, ng mga damit na yan is basa. Basa yan. So, ito lang yung nakaligtas na damitan, pero ayan, halos wala na rin naman laman. Tapos yan, to yung kusina namin yan. Lahat yan, balandra po yan kanina mga karonda. Bali tinayo lang namin kasi parang habang bumababa ng paunti-unti yung baha maitayo natin yung mga nakatumba para hindi mabigat dahil nga yung mga tulad niya mga damit na yan, nakalaglag yan lahat. So mabigat kasi siya pag wala ng tubig na iahon mo tapos yung burak is kakapit na talaga. Tapos, ito, hanggang ngayon, halos lubog pa rin yung buong kabahayan dito sa barangay namin or sa street namin, sa C. Pascual Street. Bali, ito, yung mga container na yan, nagtiyaga tayo, nagbukas tayo ng tubig, ayan. Bali, yung mga kapitbahay natin dito umiigib sa atin. So, syempre nasa state of calamity nga tayo ngayon. Kailangan natin magbigay mga karonda kasi kailangan ng malinis na tubig ngayon ng mga kabarangay natin. So pinapayagan natin kumuha ng tubig. Tapos yan, ang status ngayon is kung makikita nyo rito mga karonda, ayan yung bakas ng tubig. Ganun siya kataas mga karonda. So sobrang taas talaga niya. Yung totally yan, yung bubong na to hanggang dyan yung tubig niyan mga karonda. Ito yung mga bahay. May dalawang bahay dito na hanggang ngayon is lubog pa rin. Pero may mga tao po yan mga karonda kasi nga hindi rin naman sila umalis dahil yung second floor nila inaabot siya pero parang wala rin naman, no choice na kasi wala na makakapag-rescue. Kasi totally mga karonda, yan, si Kuya Jojo. Bali, totally mga karonda, nung time nakasagsagan nung ulan, saka yun, nung bagyo nga na yun, na habagat pa, nagre-rescue nga tayo. Kung makikita nyo yung sa una nating mga video na in-upload, is nandoon kami galing sa kabilang bahay, tumatawid ng bubong, paakyat uli dito sa bahay na, ayan, paakyat uli sa bahay na ginawa nating shelter. So i-collaborate ko po sa inyo dito mga karonda kung anong senaryo or status talaga ng ginagawa nating pagre-rescue nung mga time na yon. So sa ngayon kasi medyo humupa na kaya hindi nyo na makikita yung actual na nangyayari noong kasagsagan ng ulan at yung bagyo na yon. Ayan, pakita ko. Bali nung nag-rescue tayo mga karonda, dito pa tayo dumadaan. 2 beses tayong bumalik dito na nakasakay sa rescue boat yung mga tao. So nakakadaan tayo dito sa side na to. Pero nung pangatlo, pang-apat hanggang mga nakasunod po is hindi na tayo nakadaan dahil totally hanggang dito na po yung baha. So wala na talagang makakadaan mga karonda. Ganyan kalalim yung baha dito. Tapos kaya po nakita nyo doon sa video na nandoon tayo nang galing sa kabilang bahay, tumatawid tayo ng bubong, paakyat uli ng mga bakod-bakod. Ang totoo niyan sa actual mga karonda, eto yung side na yon. So yung tubig hanggang dyan.
Kaya yung bangka is madali naming naididikit para makaakyat sa bubong na to. Tapos, bali yung hagdan na kawayan. At papakita ko mga karonda ha. Yung hagdan na kawayan, yan, yung tubig po lagpas sa gate na yan. Yung hagdan na kawayan na yon, yung nakita nyo yung nakatayo na yon, yun po yung ginamit natin. Ipinatong natin sa bubong na to. So salamat po sa mga tumulong at yun nga, nakikiisa doon sa mga pag-rescue natin. Bali, okay tayo. Ayan. Bali, dyan natin dinidikit yung bangka kasi hanggang ganyan kataas yung tubig. Pinapaakit natin yung mga tao rito. Tapos yung hagdan nga na yon, hiniram natin yon para isampa sa pader na yan. Pagkasampa dyan sa pader na yan, yun po yung bahay na yun yung tinatagosan natin. Parang yun yung nagiging tulay para makapunta tayo doon sa bahay na kung saan doon natin dinadala yung mga nire-rescue natin. Ganun po katindi yung ginawa natin pagre-rescue. At salamat din po dahil marami din naman tumulong. Dahil siyempre kailangan ng mga kabarangay natin. So, yun nga po ang sinasabi ko na paminsan-minsan, hindi lang po puro sarili lang natin ang iniisip. Kailangan din po natin tumulong sa abot ng ating makakaya. Basta alam mong masisave ka rin kasi hindi rin naman po pwede na gusto mong tumulong pero alam mong mapapahama ka lang din. So, parang wala rin po yun. Kaya ngayon, kinakolaborate ko po kasi wala talaga tayong camera noon na para maipakita namin sa inyo actual. Kasi hindi naman natin intensyon na gumawa ng video coverage nun. Kasi ang inisip natin is makatulong tayo sa mga kabarangay natin. So dito, bali ang total po ng na-rescue natin, individual is mahigit 50 po doon sa bahay na pinagdalhan natin. So hanggang dito po yung tubig. So ang pinakamarami nating na-rescue yung apartment na to. Tapos ang mahirap mga karonda at nakakatakot, yung hindi namin alam na may mga tao pa pala rito. Kumbaga, inutusan ko lang yung isa kong kasama na sumigaw sa side na to, magtanong, sumigaw kung may tao pa, and then yun nga, bali may nag-confirm po na may tao. Kung makikita nyo mga karonda yan, yung mga pintuan na yan, hindi nakita yan. Mas mataas po yung tubig baha. Ayan po yung mga bakas niya, no. So ito yung bintana pero yung tubig baha nandyan. Yung time na nag-rescue kami. So wala talagang madadaanan kundi umilalim sa mga pintuan para makalabas. Kumbaga sisisid talaga yung tao. Tapos ang pinaka nakakatakot nga mga karonda dahil yung part na to, yung apartment, dito sa side, meron dito isang pamilya na may total of 7 members. May 7 members sa loob ng bahay na to na karamihan is mga bata. So mayroon siyang nasa age of 4 and 7 ang pinaka bata. And then ito yung tubig. Ito yung pinakapintuan nila mga karonda. So nandyan yung tubig at hindi namin alam na may tao po pala sa loob. So totally wala na talaga silang lalabasan kung hindi ang pintuan na to or sisirain yung bubong. Ang problema po mga karonda kasi hanggang ganyan yung tubig, wala talaga silang malalabasan, ang bubong lang. Pero medyo matibay po ang yero, hindi natin matuklap. So ang nag-decide po tayo mga karonda na pagbukas ng pintuan, itutulak ko lang namin. Baling dito nakaabang sa labas yung bangka, tapos yung mga kasamahan natin, and then pumasok tayo sa loob mga karonda na sumisid tayo sa tubig. Pag ahon natin doon sa loob, isa-isa nating pinapalabas or pinapababa sa tubig yung mga miyembro ng pamilya, and then isinusubsob natin mga karonda sa tubig. Ilulublob natin and titulak natin palabas ng pintuan na to para maahon dito sa labas at maisakay sa rescue boat natin or sa bangka. So, ganun katinda. Yan po yung loob ng bahay na yan. So, ayan. So, makikita nyo mga karonda, halos abot po yan yung pinaka-attic ng bahay.
na yan, yung parang elevated siya sa loob. At dyan na lang talaga ang natitira nung loob ng bahay na hindi naabot ng tubig. Ang pinaka nakakatakot po doon ay hindi namin alam na may mga tao pa talagang natira dito. So ang ipinakita ko ngayon dito sa inyo is yung side na to kung saan yung bahay na ito is ginawa nating parang daanan hanggang dun sa mataas na pader na yon. So ganun natin pinapaliwanag sa video natin mga karonda para may idea kayo kung ano bang klaseng pagre-rescue, bakit puro sa bubong, puro parang paakyat ng hagdan is pwede naman sa tamang daanan. Yun nga, hindi natin kinaya mga karonda dahil talagang umaabot na yung tubig sa part na to. So yun nga mga karonda, maging alerto po tayo lagi. Tulad ngayon makulimlim na naman ang panahon. Yan, at patuloy pa ring taas-baba yung tubig rito sa aming barangay. Totally hindi talaga siya bumaba pa ng mabilis. Hindi ko po alam kung ilang araw or tataabot ng linggo pa to bago bumaba ng tuluyan. Kasi nga, nasasama rin yung pag-high tide mga karonda. So, update na lang po ako mga karonda sa susunod na video natin kung ano na naging status sa mga parating pa na araw. Maraming salamat mga karonda. Muli mga karonda, bago ko tapusin ang video na ito, nais ko po muna ulit magpasalamat sa mga bumubuo ng team natin nung kasagsagan ng bagyong at habagat noong July 24. So, unang-una po sa buong Kayana family na nahiraman natin ng bangka na ginamit natin sa pagre-rescue at syempre sa mga naging kasama natin, miyembro ng ating rescue team. Syempre, kay Ivan, kay Manuel, kay Carlo at kay Aaron. At sa iba pa po na mga tumutulong doon sa mga time na nahirapan na talaga tayo kumampay. Maraming salamat po sa inyo. Salute po ang buong J3 Ronda team sa pagbayanihan natin mga karonda at naging successful naman ang ating pagre-rescue. At syempre sa mga officialis din ng ating barangay, salute din po kahit na hindi namin kayo nakita in actual dito sa ating looban pero alam po namin na naging busy kayo dahil nagkaroon din tayo ng pagre-rescue siyempre sa buong Northville 3 kung saan doon po ang mas malawak na area at maraming nangangailangan ng tulong para sa ating mga rescue team ng barangay. So maraming salamat din po dahil hindi nyo po pinabayaan ang inyong mga residente. At sa mga nagtiwala po na sa atin na maging safe ang ating pagre-rescue, maraming salamat. At syempre sa kay Miss Alpha ko po na kung saan yung kanyang bahay ang ginamit nating shelter ng ating mga rescue or evacuees individual. So maraming salamat po. At sa lahat ng sumusuporta po sa ating team, maraming salamat. Sana po sa mga darating pa na araw, kung mayroon mga ganitong kalamidad, pilitin po natin or sikapin natin na wag na tayo umabot sa mga punto na kailangan natin magpa-rescue kasi hindi po lahat ng pagkakataon or magpapa-rescue kayo is may available po na rescue team. Pero ganun pa man, isisikapin po natin na makatulong at makasuporta sa ating mga kababayan sa abot ng ating makakaya. Tulad po ng inyong mga nakikita sa mga nauna nating video. So sana po suportahan nyo pa rin po ang buong team ng J3 Ronda sa kahit anong upload natin. Siyempre, hinihiling ko po ang suporta nyo na wag pong i-skip ang ating mga ads sa mga napapanood na video. Maraming salamat po. God bless po always sa ating mga karonda. Stay safe and good luck. Maraming salamat din po siyempre sa family ni Ate Christy Kayana na yun ang may-ari ng bahay na tinutulayan natin.